Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa nangyayaring kaguluhan doon sa Davao City dahil sa ang police versus KOJC or Kingdom of Jesus Christ. So, ang gagawin ko ng reaction or ipaparinig ko sa inyo ay itong isang video ng isang pari na kung pakikinggan natin ay parang nagpaparinig siya o parang sumusuporta siya. So, pakinggan natin ang kanyang pahayag at ating hihimayin. Hihimayin la. Sino ka para maghimay? So, ito yung video. Pakinggan po natin para malaman natin na meron ding kumakampi sa KOJC. Hindi lang yung mga tao dyan na nagsasabi na tama yung ginawa ng mga pulis sa kanila kasi nagtatago sila ng puganti. Hindi pa siya nakulong. Bakit puganti na? Diba? Ang tinatawag na puganti ay yung nakulong na. Puganti kasi kagaya ng tatay ko, siya ay nakulong dahil pagkamala siya ng NPA at nagkasabot na manglayas. Ewan ko, hindi naman daw siya kasali. Pero lumayas pa rin siya. So, yun ang puganti. So, ito, pakinggan natin ang sabi ni Father. Teka muna ha. Yung sinabi ni Father. Ba yan? Sabi ni Father. Ulitin natin. Yun na nga. Naglingkod, okay, so ito na. Nagkaon sa buhis sa mga Pilipinos. Ang uban pagani ninyo nangurakot nining buhis sa mga Pilipinos. Ang mga pobre nga mo'y nagbuhis, palit lang ka diha kag isda, mo tindal kag isda, tikitan dayon ka. Apan kining mga dagko kay nato mga rangguhan nga mga tao na ipipila nila, siging pahimo sa atong buhis. Mangutang pagyud sa laing nasod para igarantiya ang atong buhis. Ya unayon tag sakit, unayon tag persecute, unayon tag oppress. Ako ni sulti ko ani dili pagpanaway sa atong gobyerno. Kung dili kitang tanan mamalandong, ako leader man sa kong simbahan. Ni asay daghan dinhi sa simbahan nga hangol sa kwarta, hangol og dungog, hangol sa ugahom. Musugot ba? Okay. So, narinig nyo yung sinabi ni Father na ang mga nasa gobyerno, ang mga pulis, ang mga sundalo, basta nasa gobyerno nagtatrabaho ay kumakain sila or gumagasto sila sa pera na galing sa tax ng mga tao. So, tignan mo sinabi ni Father na bumili ka lang ng isda, magbabayad ka ng tax. Magtitinda ka lang ng isda, magbabayad ka rin ng tax. So, totoo po yan. Kasi yung nanay ko ay meron siyang tindahan na sari-sari store. Sabi ng nanay ko, napakamahal ng binabayaran nila sa BIR taon-taon. Yung kanilang nakukuhang tubo, nakukuha nilang profit sa kanilang pagtitinda ay hindi naman ganun karami, ganun kalaki. So, yung ating mga nasa gobyerno, ang bilis nilang mangolekta ng taxes, ang bilis nilang manguha ng mga pera galing sa mga tao, pero napakahina naman ng mga serbisyo. So, yun si Father, tinutukoy lang niya na, what if, parang if it will happen to him, kasi leader din siya, na yung church nila, yung simbahan, ay may marami ding nakukuha. So, kung ikukumpara natin doon sa KOJC, hindi na it's about Kibuloy, kasi si Kibuloy mag-isa lang siya. At yung properties na yan, inside, hindi lang kay Kibuloy, kundi sa mga tauhan niya, kasi yung kanilang lugar, akala ko talaga yung lugar nila kagaya lang ng mga simbahan na yung mga katedral ng Katolik na makikita natin na malalaki siya, pero yung sa kanila mas pinakamalaki pa kasi meron silang dome, isa silang compound, isang community kasi ang lawak daw nun ay 30 hectares. So, kung 30 hectares, sobrang lawak nun at may mga taong nakatira doon at meron silang eskwelahan at meron silang katedral. Na yung kanilang katedral, ang ganda, grabe na carpeted, ang ganda-ganda. Tapos yun, sinira ng mga kapulisan. So, diba, sabi nila ang bibigay ng warrant of arrest ay pagbibigay at iba rin yung tinatawag nilang
mga dokumento na gagamitin para halugugin ang isang bahay, yung tinatawag na search warrant. So, meron ba silang search warrant? Ang rinig ko ay ano lang talaga, warrant of arrest. Wala silang search warrant. So, si Father dito ay parang nafe-feel din niya yung nafe-feel ng mga tao na nandun sa Davao, na ino-oppress sila masyado pag nandun ka sa labas, hindi ka na makapasok. Pag nandun ka naman sa loob, hindi ka makalabas. So, parang umaakma dun sa statement ni Kim Chiu na kapag ikay lumabas, hindi ka palalabasin, at kapag ikay nag-comply, ikaw ay makakalabas. Yung ganon. So, hindi na natin alam kung ang laban na kanilang pinaglalaban dun sa Davao ay it's all about kibuloy ba or sa sarili nila, at napaka-overkill para sa akin, overkill. Imagine, ang dami-daming pulis, tapos iilan lang naman yung mga tao doon na kayang-kaya nilang palibutan. Kasi hundreds lang yung nagpunta, sila naman ay thousands. Kasi sabi nila, 2,000 yung nandoon, may reinforcement pa na parang 1,500 yata. Ay, yun ang nakapalibot. Tapos sabi nila na maximum, tolerant, ay hindi na maginula, binubugbog, nakaano na nga yung tao, nahawakan na nila, tapos tawag nito, nakaposas na, tapos binugbog pa, at saka wala sang pinipili, bata, matanda, babae, lalaki, ganon. Pag nahawakan ka nila, is bubugbugin ka talaga, syempre. At saka ang gulo-gulo nila, makikita niyo naman yung mga mukha, mga bata pa yun, kawawa din yun. Alam niyo yung kawawa doon ay yung mga civilian at saka yung mga pulis din, kasi nafe-feel ko yung pagod nila, yung inis nila, ganon. Siyempre magkabilaan yung mga civilian naman or mga members ng KOJC, inis din sila kasi yung kanilang mga sasakyan, yung kanilang mga assets, yung kanilang mga bahay ay nilusob, ay parang kinuha na sa kanila. So yun ang nangyayari na magulo. Ang sigaw nila ay BBM resign at saka Duterte palit. So, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw. So, yun lang po at maraming salamat. Timbangin na lang po natin kung ano yung sinabi ng pari at saka yung nangyayari doon sa Davao, kung ano ang kanilang connection. So, maraming salamat. Bye-bye! Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.